Nagugulat ba yung Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. So, gusto po nang batiin si Pauline Nepomuceno, Diding Villanueva, and Mercedita Diaz. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung pag-usapan po natin ngayon ay patungkol po sa omniscience. Pag sinabi nating omniscience, God knows everything. Wala pong naitatago sa Diyos. Alam niya lahat ng lihim. So, nitong mga nakarang araw, pinag-aaralan po natin omnipotence. Ibig sabihin, ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Tapos, omnipresence. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. At ngayon naman po ay omniscience. Nang ibig sabihin po ay ang Diyos po alam niya lahat ng bagay. Omniscience is the doctrine that God fully knows Himself and all things, both actual and possible, in one simple and eternal act. This means God never learns, forgets, or discovers anything. His knowledge is infinite, immediate, and perfect. He knows the past, present, future without limitation. He sees the end from the beginning and understands every thought, motive, and outcome. This should humble us, comfort us, and lead us to worship. God is never surprised, never caught off guard. His knowledge serves His wisdom, and His wisdom serves His perfect will. So, omniscience, sa madaling salita, ito po ang ibig sabihin po nito ay alam ng Diyos lahat ng bagay at wala pong limitation yung kanyang knowledge. Yung kaalaman ng Diyos. God knows everything. Now, yung talata po na pag-aaralan natin, sulat ko na lang po dito, no? Hebrews 4:13. Sabi po rito, nothing in all creation is hidden from God's sight. Sabi po ng sumulat ng Book of Hebrews, walang nilalang na makapagtago sa Diyos. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Sabi po sa Matthew chapter 10, 29-30, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "Are not 2 sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered." So, sinasabi po rito na kahit yung pagbagsak ng maya or pagkahulog ng maya, let's say namatay yung maya or isang ibon, alam ng Diyos yun, batid ng Diyos yun. So, lahat ng nangyayari kahit sa mga hayop, no? Kahit doon sa mga nahuhulog na mga maya, ibon, o mga namamatay na mga tipaklong, alam ng Diyos lahat yon. At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Ibig sabihin, kahit yung number, yung bilang ng buhok natin sa ating ulo, alam ng Diyos. Alam ng Diyos yung pangalan natin, alam ng Diyos yung gaano kadami yung mga bituin, gaano kadami yung butil ng buhangin sa karagatan. God knows everything. Ito po yung una nating katuruan ngayong araw. God's knowledge is complete and perfect. Ibig sabihin po, ang Diyos natin hindi natututo. Hindi rin nadadagdagan ng kaalaman ng Diyos. Kasi yung kaalaman niya perfect na. He knows the past, present, and future. Alam niya yung ginawa natin in the past, ginagawa natin sa kasalukuyan. Alam niya yung gagawin natin sa hinaharap. Remember, God is outside of time. Ibig sabihin, yung Diyos nakikita niya yung past, present, and future simultaneously. Nasa labas ng panahon yung ating Diyos. So, God's knowledge is perfect. Ibig sabihin, hindi na siya natututo, hindi na dadagdagan yung kaalaman ng Diyos, at pwede nating sabihin na hindi nagugulat ang Diyos. Kaya po yung tanong natin dito sa devotion natin na ito, nagugulat ba yung Diyos? Mga kapatid, pag nabangga ka, na-aksidente ka, hindi nagugulat ang Diyos. Lahat yon alam ng Diyos, at lahat yon pinahintulot ng Diyos na merong dahilan, may purpose, kasama sa plano ng Diyos. Ibig sabihin, kahit na may mga pangit na nangyayari sa buhay natin,
Alam ng Diyos lahat yon. Now, may mga ipinapahintulot yung Diyos na nangyayari sa buhay natin for a reason. Kung sa tingin ninyo, ang daming pangit na nangyayari sa buhay natin ngayon, parang sunod-sunod na lang, puro problema. Gusto ko na balikan natin yung buhay ni Joseph. Alam ng Diyos na si Joseph ay pagtataksilan ng kanyang mga kapatid. Alam ng Diyos na si Joseph ay lilinlangin ng kanyang mga kapatid at yung kanyang balabal ay yung binigay na regalo ng kanyang tatay ay dalagyan ng dugo, ipapakita niya sa ama nila si Jacob at sasabihin patay na si Joseph. At trinaydor si Joseph, alam ng Diyos lahat yon, binenta siya bilang alipin, dinala siya sa Ehipto, lahat yon alam ng Diyos. God knows everything. Pero ang maganda po nito mga kapatid, merong purpose ang Diyos sa buhay ni Joseph. Kahit na nakulong siya, na actually napagbintangan siya na pinagsamantalahan yung asawa ng amo niya, and then nakulong siya, eventually itinaas siya ng Diyos at ginawa siyang pangalawa sa pinakamakapangyarihang pinuno ng Ehipto. And dahil doon na iniligtas ng Diyos ang buhay ng marami. Now, sabi po ni Joseph sa kanyang mga kapatid, yung mga ginawa ng mga kapatid niya laban sa kanya, it was intended for evil, but God intended it for good. Ibig sabihin po, mapapagkatiwalaan natin ng Diyos na lahat ng pinapahintulot niya na nangyari sa buhay natin ay merong dahilan, merong purpose. Hindi po nagugulat ang Diyos sa mga actions nating mga tao. Kahit pa may mga trahedyang nangyayari sa buhay natin, hindi nagugulat ang Diyos, hindi nagtataka ang Diyos because God knows everything. Pangalawa po, God knows even the secret places of our hearts. Yung puso natin, laging may motibo. Pwedeng gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin, may tinulungan tayo, merong motibo yan sa puso natin. Mga kapatid, alam ng Diyos yung motibo ng puso natin. Kung ginagawa natin yung isang bagay na may maayos na motibo, minsan, ang ganda ng pinapakita natin sa panlabas, pero yung nasa loob natin ay makasarili. O gusto lang nating magyabang. You know? Tandaan natin mga kapatid, lahat ng sekreto natin, lahat ng nangyayari sa puso natin, lahat ng motibo, lahat po yun ay hindi lingid sa Diyos. Alam po ng Diyos. Minsan may mga kasalanan tayong tinatago, hindi sinasabi sa iba, pero lahat ng yun alam ng Diyos. Pangatlo po, God's omniscience is a source of comfort. Para po sa ating mga mananampalataya, yung Diyos na siyang nakakalam ng lahat ng bagay ay nagiging source ng comfort natin. Paano po nangyayari yon? Ako po, maraming bagay akong hindi nakikita, na nakikita ng Diyos. Yung mangyayari lang sa akin for the next few minutes, hindi ko alam kung ano mangyayari, but God knows. Yung mangyayari sa akin next year, after 5 years, after 10 years, alam ng Diyos lahat ng yon. And that gives me comfort, na alam ko na lahat ng pinahihintulot ng Diyos na mangyari sa buhay ko ay parte ng kanyang plano. Pwedeng may gagawing masama yung tao sa iyo. Pag pinahintulot ng Diyos yan, God can turn that event to your advantage. Ibig sabihin, pag may pinahintulot ang Diyos sa iyong buhay, hindi nagugulat ang Diyos, sa halip kasama po yun sa kanyang mga plano. At yung mga masamang intensyon ng tao, kayang gawin ng Diyos na mangyari sa ikabubuti mo. So, tingnan po natin, siyasatin po natin ang ating mga sarili. Lahat namang nangyayari sa buhay natin, pakatandaan natin na yung Diyos alam lahat ng nangyayari sa atin, alam lahat ng mga desisyon na ginagawa natin, desisyon ng mga tao sa paligid natin. God knows your situation. At kahit pa masama yung nangyayari sa iyo sa paningin ng tao, sa paningin ng Diyos, He has a purpose. We may not know now, hindi natin alam ngayon, pero someday, maybe, we'll be able to know. Pero just in case hindi pa alam sa atin ng Lord, it's enough for us to know that God is good. Alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. At alam ng Diyos yung pinakamainam at pinakamabuti para sa atin. Now, paano po natin to isa sa buhay? Number 1 po, confess your sins because nothing is hidden. Pag meron tayong tinatago mga kasalanan, kahit anong tago natin dyan mga kapatid, hindi yan lingid sa harapan ng Diyos. Para pong minsan yung tayong mga magulang, no? Pag may ginawa na masama yung anak natin,
alam naman natin na may ginawa silang masama, sometimes hindi natin sinasabi sa kanila eh. Inaantay natin silang mag-confess. Inaantay natin silang lumapit sa atin at sila na mismo ang magsabi. Ganun din po sa ating Panginoon. Kung meron ba tayong nagawang mali, hindi lingid yon sa kaalaman ng Diyos. God knows everything. God knows our motives. God knows our hearts. Kaya po, kung meron man tayong naggawang pagkakamali sa Diyos, now is the time to confess. Kung kinakausap ka ng Panginoon ngayon, then you have to confess. Tell it to the Lord. You apologize. Hindi aksidente na nakikinig ka sa devotion natin na ito. Hindi aksidente na nag-uusap tayo ngayon. Hindi aksidente na naririnig mo yung topic na ito. If you need to confess something, you tell it to the Lord now. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I'm sorry. Nagawa ko itong mga bagay na ito. Patawarin niyo po ako. Pangalawa po, trust God's plan, for He sees what you cannot. Pagtiwalaan po natin yung plano ng Diyos sa atin, especially kung ikaw ay na kay Kristo. Kung ikaw ay na kay Kristo, you surrender your life to Jesus, God has a beautiful plan for your life. At yung sinimulan ng Diyos na mabuti sa iyong buhay ay lulubusin niya. Kahit na mayroong mga pangit na nangyayari sa buhay natin, sa paningin natin, tandaan natin, yung Diyos ay mabuti sa lahat and He knows what He's doing in our lives. God is the God of wisdom. Marunong ang Diyos at pwede nating pagtiwalaan ng Kanyang mga plano. For He sees what you cannot. Sapagkat nakikita ng Diyos at nalalaman ng Diyos ang mga bagay na hindi natin nakikita at hindi natin nalalaman. Now, if you don't trust the Lord, then who else? Sino pa yung pagtitiwalaan natin? Kung ang Diyos na siyang nakakalam ng lahat, eh hindi natin mapagtiwalaan, sino pa ang pagtitiwalaan natin? Ourselves? Our loved ones? Our parents? So trust God's plan, for He sees what you cannot. Pangatlo po, believe that you are fully known and still fully loved. Sa akin po, ito yung nagko-comfort talaga sa akin kasi I am fully known. Ibig sabihin, alam na alam ng Diyos kung sino ako. Mas alam pa ng Diyos, mas kilala pa ako ng Diyos kaysa sa pagkakilala ko sa sarili ko. Alam ko na makasalanan ako, alam ko na marami akong nagawang pagkakamali, laban sa kapwa ko tao, laban sa mga tao sa paligid ko, at laban sa Diyos. But even though kilalang kilala ko ng Diyos, kilalang kilala ng Diyos ang kasamaan ko, I'm still fully loved because of the Lord Jesus Christ. So kung sino man sa atin ngayon na feeling niya ang bigat-bigat ng mga kasalanan na nagawa niya, kung feeling mo hindi ka kamahal-mahal sa harapan ng Diyos, kasi kilalang kilala ka ng Diyos, God knows what you did, God knows everything about you. Kahit yung mga pinakatinatago mong mga kasalanan at karumihan, God knows everything. And yet in Christ, you are still fully loved. You are fully known and fully loved. Sa mga tao po, pag pinakilala natin yung sarili natin, na lantad talaga na walang lihim, hindi na tayo mamahalin ng ibang tao eh. Pero sa Diyos, mga kapatid, kilalang kilala ka ng Diyos and yet, God still loves you. God loves you kung paano niya minamahal ang ating Panginoong Jesucristo. You are fully loved in Christ Jesus. So mga kapatid, panampalatayahan natin. Kung bilang ng Diyos ang ating buhok, bilang ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng ating ginawa, lahat ng nagpaparumi sa atin. And yet, we are fully loved. We are fully known, and we're still fully loved. Now, para po sa ating discussion, how does the omniscience of God give us comfort? Yung pagkakaalam ng Diyos ng lahat ng bagay, paano ito nagbibigay sa atin ng comfort? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa alternative questions, pwede nating sagutin to. What have you learned from this devotion? And how can you practically apply our devotion today? Samahan niyo po ako sa panalangin. All-knowing God, you see every part of me. My thoughts, my fears, my sins, and my dreams. You know me better than I know myself. Thank you for loving me despite what you know. Help me walk in the light of your truth. Keep me from hiding
pretending, or fearing the unknown. Your wisdom is far above mine, and your plans are always good. Teach me to rest in your perfect knowledge, even when I don't understand what you're doing. May your omniscience deepen my trust and shape my obedience. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa katuwang natin para sa devotion natin na ito, si Brother Norberto. Pagpalain ka ng ating Panginoon kapatid. At kung kayo may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.